The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na umuwi ng probinsya nung mahal na araw, kung saan hindi niya inaasahang may mga kababalaghang magaganap sa kanyang pananatili dito. Ako si Antonio at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Kinailangan ko kasing samahan sa probinsya ang aking lolo dahil biglang namatay ang nag-aalaga sa kanya. Sakto din na nais kong magbakasyon at magpahinga kaya dumalaw na ako. Madalas kasi ay bumibisita ako kay Tatay Pedring nung bata pa ako at dinadala ako ng aking mga magulang sa tabing dagat kung saan maraming dumadayong mga turista. Gayunpaman, naisipan kong bantayan si Tatay Pedring hanggat wala pang papalit na mag-aalaga. Masungit at mahigpit si Tatay Pedring simula nung bata pa lang ako. Lagi itong sakiti noon pa at laging maraming misteryo ang nababalot nung dun pa naninirahan ang aking ama. Hindi kami malapit sa kanya dahil sa kanyang pagiging mahigpit, lalo na sa kanyang paniniwala. Isa din kasi sa kanyang pananiniwalaan na nababalot daw ang mundo ng masasamang espiritu, lalo na kapag mahal na araw, kung saan marami di umanong pinagbabawal na gawin dahil may mga masasamang maaaring mangyari tulad ng nangyari sa nagbantay sa kanya. Nahulog daw ito sa hagdanan mag-isa matapos na makakita ng kaluluwa sa bahay ni Tatay Pedring. Tumama daw ang ulo nito sa sahig at dumugo buong gabi bago matagpuan ni Tatay Pedring na nanghihinang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nangilabot ang buo kong katawan dahil hindi ko alam na ganun pala ang sinapit ng dating bantay ni Tatay Pedring. Naawa din ako sa aking lolo dahil mag-isa niyang hinarap iyon, kaya naman nakinig na lang ako sa kanya at sinunod ang kanyang mga gusto. Gayunpaman ay nalalapit na ang mahal na araw at nais kong magbakasyon at gumala muna dahil sayang ang aking pananatili dito. Nababagot na din ako sa laging mga pabasa, lalo na't hindi naman ako Katoliko. Pinipilit kasi ako ni Tatay Pedring sa mga pagdasal sa bahay. Nirerespeto ko ang paniniwala ni Tatay Pedring at nais ko sanang respetuhin din niya ang akin. Ngunit nagiging mapilit ito sa puntong kahit tumanggi ako ay dinadaan niya ako sa paglilitan niya. Kaya naman isang gabi ay naisipan kong pumuslit at pumunta sa dalampasigan. Saktong may mga kasiyahan doon ang mga dayuhan at ibang turista at ako ay nakahalubilo sa kanila. Nakipag-inuman ako dahil hindi ganon kahigpit ang mga tao sa taga-ibang lugar kahit na mahal na araw. Pag uwi ko ay nalasing ako at pinagalitan ni Tatay Pedring. Nilitanyahan niya ako na kaya niya ako pinagsasabihan ay para sa aking kapakanan. Dahil ang mga espiritu ang mas magagalit at baka daw gantihan ako ng mga ito. Nung una ay hindi ako nakinig dahil hindi naman ako naniniwala sa mga kaluluwa. Ngunit nagbago ang lahat isang gabi nang ako ay tumakas ulit. Pag uwi ko ay hindi ako pinansin ni Tatay Pedring, ngunit nakita kong tinabihan niya ako ng pagkain. Maya-maya ay medyo lasing pa ako at umakyat ako sa aking kwarto pagkakain nang bigla akong may makita sa pasilyo. Napansin ko ang isang hugis ng matanda sa dulo at napagkamalan ko pang si Tatay Pedring ito. Ngunit nang lumapit ito bigla sa akin
ay dun ko napagtantong isa itong naaagnas na kaluluwa at biglang nawala ang aking pagkalasing at napatakbo pababa. Nagkulong agad ako sa kwarto at biglang nanghina sa mga nangyari. Nangilabot ang aking buong katawan dahil hindi ako makapaniwalang magpapakita nga sa akin ng isang kaluluwa ngayong mahal na araw dahil lang sa aking pagsasayang ginawa. Matapos nun ay para akong nilagnat magdamag at nahirapan kumilos para asikasuhin si Tatay Pedring. Kaya naman kinabukasang Biyernes Santo ay nagpahinga lang ako sa bahay kasama ang aking lolo. Ngunit sa una pa lang ay nakaramdam na ako ng paghihinala. Buong gabi kasi akong nagnilay sa naganap sa akin at naisip kong hindi ako basta-basta nagkakasakit. Naisipan kong alamin kung anong naging sanhi ng pagkamatay ng dating nag-aalaga kay Tatay Pedring at sa paghahanap ko sa gamit niya ay nagulat ako sa aking nadiskubre. Dahil may nakatagong bote ng lason sa kwarto ni Tatay Pedring at kasama nito ang isang libro kung saan nilalahad niya ang dami ng lason na kanyang pinapainom sa akin at sa dati niyang tagabantay. Dun ko naintindihan ang tunay na nangyari. Na kaya nahulog sa hagdan ang nag-aalaga kay Tatay Pedring ay dahil sa lasong naiinom nito. Malamang ay nahilo ito at hindi na nakabalanse hanggang sa tuluyang nalaglag. Hindi din maalis sa isip ko ang posibilidad na si Lolo Pedring mismo ang tumulak sa kanya. Dahil naalala ko ang kaluluwang tumulak sa akin ay tila kamukha ni Tatay Pedring at baka hindi nalayo sa katotohanan ang aking naging halusinasyon. Ang malala pa ay nadiskubre kong nilalaso ni Tatay Pedring ang kanyang sarili para siya ay laging may sakit. Agad akong nagplano ng aking gagawing pagtakas at nakalap ang aking mga ebidensya. Nagsakit-sakitan ako para makatakas kapag tulog na si Tatay Pedring. Matapos nun ay agad akong lumapit sa pulis at pinadampot si Tatay Pedring sa tangkanyang paglason sa akin. Ilang taong nakulong doon ang aking lolo at nawala ang sakit nito nung natigil ang pag-inom ng kanyang lason. Doon napagtanto ng aking ama na siya mismo ay naging sakitin nung bata pa siya at sakit din ang sanhi ng biglang pagkamatay ng kanyang ina na aking lola. Napag-alaman kong mas nakakatakot pa din kapag tao na ang nagdudulot ng kababalaghan sa ating buhay. Naakala kong kaluluwa ito na pinaparusahan ako sa paglabag sa mga pamahiin tuwing mahal na araw.